Magkano ba magpaayos ng solar light? Worth it bang bumili ng solar light? Para kasing madali siyang masira. Saan mo naman ipapagawa kung sira na? Katulad nito, kasi isang araw hindi na siya sumindi. Pero nung tinitingnan ko, nagcha-charge naman siya kasi may pula na nagbi-blink. Pero kahit anong gawin ko sa kanya, hindi na talaga siya umilaw. Nakakainis, binuksan ko na, bala ko na siyang itapon. Sayang naman. Pero wait! Napailaw ko siya ulit! Hello guys! Ay, hi Peach. Kamusta na po kayo dyan? Thank you po dun sa mga bago kong subscribers at kung hindi pa po kayo subscribe, you know what to do! Silinggera. Ito po sa lahat ng nanonood at nagko-comment sa akin. Pasensya na po, hindi ko po ma-replyan lahat kasi sobrang dami niyo po. Sinungaling ka, dalawa lang yon. So, ito na nga po yung chismis. Itong solar light ko, binuksan ko na. Kasi, patapon na. Isang taon na rin to sa akin. Tapos, isang araw, hindi na talaga siya sumindi. Ayoko nang walang ilaw dun sa likod kasi talagang medyo madilim dun. Talaga? Tas medyo? Make up your mind, girl. So, ganito po yung battery ng solar ko. Lalagay ko po yung link dyan sa baba para mabili nyo yung the same thing if we have the same solar. Ba, umi-English? Salinggera nga. Saka feeling ko talaga battery lang yung problema kasi parang siya lang yung nabulok. At meron din iba't ibang battery, 2, 3, 4. Gusto ko nga silang itry pero baka hindi gumana, so wag na lang. Ito naman po yung para sa parang glue. Ano nga po ba to? Hindi mo alam. Soldering iron at solder wire. Yan, tawag dyan. Sorry po kasi first time ko itong maging electrician. Electrician na siya. Dito ko po inalis yung battery at dito ko rin siya ibabalik. Pero bago ang lahat, kailangan po nating alisin itong lumang wire. Galing din po ito sa battery. Hindi ko siya naalis kaagad kasi po may solder wire siya. At kailangan din po nung iron para maalis yung solder wire dahil kailangan po nung init para matunaw tapos maalis. Kailangan nyo po magsuot ng mask kasi yung usok po nalalabas dyan sa mga solder wire na yan ay hindi po maganda sa ating baga. Hindi ko po talaga alam yung ginagawa ko dito pero kasi dapat uminit siya para maalis ko yung wire kaya wait lang po. Nabili ko lang din po ito sa Shopee. Ilalagay ko po yung link sa baba. So po, eto na. Natanggal ko na. Ito po itsura niyan. Kailangan po pala talagang mainit na yung iron. Magdoble ingat po tayo at siguraduhin na malayo ang mga bata. Pagkatapos po, pwede po nating itest yung nabili nating battery galing sa Shopee. Dito po makikita nyo, medyo may kalat pa siya ng solder wire. Nilinis ko po siya konti. Hindi naman po ako na kuryente. Okay naman. Ingatan nyo din po na hindi nyo ma-damage yung ibang mga parts ng solar nyo. Dito nyo rin po magagamit yung mga nakatago nyong face shield. Para kasi ako nagwe-welding. So, ito po yung battery. Tulad po ng sinabi ko, ginaya ko lang din po kung ano yung inalis ko dyan. Linisin po natin konti ang ating wire sa battery para i-ready po natin siya sa pagtitest. So, kung saan nyo po inalis yung black, dun din nyo po itusok yung black at saka yung red. Ready, go! Yay! Ayos na ayos. Ang dali lang pala niya gawin. Kung hindi po siya gumana the first time, ibahin nyo po yung peso ng wire sa board. Baka po kasi may solder wire pa po doon sa board na nakaka-distract ng connection ng battery dun po sa solar nyo. At kung okay na po lahat, iplano na po natin idikit ang ating battery. Gamit po ako ng glue gun. Pwede rin naman po kayong gumamit ng gusto nyong glue. Pero make sure po na hindi po talaga siya mahuhulog kasi sayang naman yung pagod natin. At tandaan po natin, kapag umuulan or kapag may bagyo tayo, gumagalaw din po yung solar natin dyan sa taas ng ating wall. Kaya make sure po na talagang matibay yung pagkakalagay natin ng battery. At dahil sa sinabi ko, dadagdagan ko pa po ang aking glue. Gusto ko din talaga ang glue gun, madami siyang naaayos sa bahay namin. Ingat din po tayo dahil mainit po talaga ang glue gun at make sure po, paalala again, ang mga bata, ilayo po natin pag tayo po ay nagtatrabaho ng ganire. Ano kaya mangyayari kung 2 battery yung nilagay ko? Kasi di ba sa Shopee pwede ka mag-order ng 2, 3, 4. Paano kaya kung 4? Testing ulit natin yan at planuhin na natin kung paano natin ididikit ang wire dun sa board.
So, ito na, shoutout po dun sa mga napanood kong electrician sa YouTube. Ngayon, tatry ko na siya at hindi po siya madali. Kailangan pong matunaw ng solder wire. Kaya po kayo may iron kasi kailangan niya ng init. Kung hindi nyo po sure, pwede naman po kayong humingi ng tulong sa inyong mga tatay, kuya. Mas madali po sa kanilang intindihin to. Hindi ko po alam bakit hindi ko po siya magawa. Siguro kasi po natakot ako. Pasensya na po kayo, hindi ko na po kamay yan. Sa asawa ko na po yan. Na isa rin pong first timer. Pero natutuwa po kami dahil meron po kaming na-try na bago sa aming buhay. So, ayan na po siya. Hindi po siya perfect, pero gumagana po siya. Ang solar ay gumagana, ang ilaw ay nag-o-on. Importante din po na habang ginagawa nyo yan, ay nakikita nyo na naka-on po yung ilaw dahil kung hindi po, ibig sabihin mali po yung pagkakalagay nyo ng wire. Maraming beses po kaming nagpaikot-ikot sa mesa kung paano po namin siya didiskartehan. Yun po ay dahil hindi po talaga kami marunong. Pero kapag may tiyaga, may nilaga. At dahil po lahat naman ay gumagana, binalik po namin ang pwesto, tornilyo, at isinara, sinecure, at ititesting na po namin siya ngayon sa labas. Ngayon dito po mapapansin nyo na talaga pong gamit na gamit siya at makalawang na dahil po 1 taon na po siya mahigit sa akin. Kaya make sure po na wag nyong itatapon agad yung mga solar nyo na hindi na gumagana dahil battery lang naman po pala ang problema niyan. I-testing po natin ulit. Kailangan po pag hiniga ko siya sa mesa, iilaw siya. Go! Yes! Umilaw siya. Ay, hindi nyo ba nakita? Ulitin natin. Oh, wait. Ayan. Oh, ha? Dapat umilaw siya. Okay! Sa mga magtatanong po kung ilang watts po tong solar ko, hindi ko po alam. Pero ang alam ko po, ginaya ko lang din po kung ano yung battery na inalis ko. So, isang battery lang din yung binalik ko. Pero sa susunod, kung masira siya ulit, itatry ko naman yung dalawa. Dahil malamang, mas matagal yung kanyang power. Dahil, more energy. Talino ka, girl! Ngayon po, maggagabi na turn on ko na po siya. At ayan! Dapat, pag dumilim, siya naman ang pagbukas ng liwanag. Maliwanag na ulit ang buhay. Galit na yung mga multo. Napaka-useful po nito. I-try nyo din. Huwag nyo pong itapon ang solar nyo. Dahil ang mahal din po ng ating solar. Hindi po siya basta-basta. Kaya huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, and notify. Para po sa susunod na video. Maraming po salamat! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Say bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Ate Mama.